So, hi guys, magandang araw. So, today ay mag-update tayo sa plants. So, bale, medyo matagal na yung last vlog natin. Kasi medyo nagkasakit ako, tapos medyo busy. So, ngayon, mag-check tayo sa plants. Although nakikita ko naman sila, kaya lang yung up close talaga. Hindi ko nagawa dahil nga nagkasakit ako, plus nagkabagyo, plus medyo naging busy rin. So, ito. Okay naman sila. Nakakapagdilig naman ako from time to time pag may nakikita akong plants na parang nalalanta na yung dahon. So, medyo sorry sa voice ko pero ganun pa rin yung medyo hindi pa rin okay yung sipon-sipon pa ako. So, yan. Ito yung mga propagate ko. Tapos, ito, si Rubidona na sunburn siya. Kasi, di ba nakaraan, umuulan, tapos makulimlim. Parang nabigla siya sa araw. Tapos kahapon, biglang tirik naman yung araw dito sa amin. Tapos ngayong umaga, makakulimlim pa siya. Tapos ito rin yung Roman ko. Yan, nalusaw na siya dyan. So, okay naman yung iba, kahit wala nang dilig-dilig. Ito yung sunburn ko dati na fire pillar. Mukhang naghanap na rin ng water to. Yan, yung iba, okay naman. Yung iba, medyo natusta. Kasi magulo yung panahon, diba? Tapos, kamusta kayo nung bagyo? Namaya, may share ako na mga clips no bagyo, tsaka no November 2. Nung araw ng mga patay. Yan, yung iba na nagka-stem rat, tulad nito ni Purple Card. Pero may ugat na naman siya. Kaya, okay lang, wala namang dyan, mabubuhay naman to. Kasi mabilis naman siya mag-roots. Yan. Hindi pa rin to, although nadiligan ko siya last mga ilang araw nakaraan. Pero mukhang kailangan na naman yan ng tubig kasi nga, sobrang tindi ng sikat na araw ngayon. Yung bang mawawala yung araw pag sumikat, grabe, parang kala mo summer. Ngayon na nga lang sa vlog na to medyo may hangin-hangin nung mga nakaraan, talagang malinsangan. Tapos ito yung dark blossom ko na nagpa-flower siya sa gitna. Tapos nung chinek ko yung flower niya, may mga, ano nga ba yun? Mealybugs, kaya tinanggal ko na rin. So wala na siyang, nasa gitna yung bloom niya. Kaya antayin ko na lang may umusbong sa mga dahon. Tapos itong dalawa, hindi ko pa rin napapat. Hindi pa ako nakabili ulit ng paso. Yung iba, okay naman sila sa matinding sikat ng araw. Ito, si Supreme, okay naman yan. Naglalagas na rin, so baka diligan ko yan. Tapos ito si Laon, okay din yan. Wala rin naman siyang arte. Pero nahirapan talaga ako dyan nung pa-stable yan. Kasi mabilis siyang, mafungus. Dalawa tong Laon ko, ito na lang natira. Tapos lumiit pa yung pinaka, crown niya. So, baka ganun talaga siya. Pag nag-acclimatize, lumiliit na yung bunga. Yung tubo. Yung iba, okay. Kagaya nito mga propagation ko. Kahit tirik yung araw, okay na okay siya dyan. Yan sila, Arun Pei yan. Si Ellen. Si Chloe. So, okay lang. Tapos ito, parang purple haze tong isang to. Yan, wala rin naman problema sa mga yan. Kasi talagang matitibay yan sila. Eto din, hindi ko alam kung si Dark Blossom din to guys So, ang tagal kong wala akong masyado, di ko sila masyado natitigan ng mga siguro halos 1 linggo rin or 2 weeks. Yan, ito, nagulat ako kasi parang laki na niya. Si Cream Tea. Kaya lang may mga sign na parang yung ilalim ng dahon niya, ayan parang, rin siya, medyo na sobrang din sa init kahapon. Pero, napansin ko, lumalaki na siya. Yan. So, di ko alam kung diligan ko siya. Kasi matigas pa naman yung mga dahon niya. Yan, ganda niya. So, lahat yan i-check ko isa-isa kasi baka mamaya may mga nangangailangan na rin ng water o baka may mga nasa stem rat na. Pero talagang antindi ng sikat ng araw. Pagtapos umulan na matindi, no? Ayan, tapos ito si Monroe. Okay naman siya dyan.
tumataba na rin yung mga dahon niya. Bilis lang siya nagka-roots guys. Ginawa ko lang, binabasa-basa ko lang yung paligid ng paso niya. Tapos antayin ko matuyo bago ko siya diligan ulit. Ito, gusto kong silipin to si White Dew kasi parang iba yung dahon niya. Pero to si White Dew, hindi siya masyadong mahilig sa tubig. Kahit 2 weeks yata lang wala masyadong dilig, okay naman siya. Pero ang ganda ng tips niya pagka anong dahon niya, yan na namumula-mula. Kung titignan mo yung stem sa baba, para siyang, nakala ko nabubulok. Pero hindi naman, talagang parang tawag sa ganun, corking ba yun? Corking di ba tawag sa succulent pag nagiging mature na yung stem? Ayun parang nabubulok yung stem, pero hindi naman. Yan. Medyo chinecheck ko kasi kala ko nga may something sa kanya kasi naglalagas yung dahon. Pero okay naman siya. Yan. Tsaka na siya, lumiit na rin yung tubo niya. Ba't kaya ganun no? Pag dito na sa atin, lumiliit na sila. Pero may mga may lupa, may compost. Ito naman si Raindrops. Yeah, maliit na rin siya ngayon. Pero wala na rin siyang mga ano ba tawag yung mga bilog-bilog, mga bumps. So siguro more sun pa to. Pero matibay din siya sa araw. Wala lang siyang bumps na wala. Tapos yun sa baba niya, dahon ng kuwala. Iniwan ko na lang dun. Tapos ito si Durlu na medyo parang nasusobrahan siya sa init. Tapos yung ilalim niya napansin ko, parang siguro dinaanan na naman to ng pusa nung nakaraang araw. Kasi sayang, ang ganda pa naman ng dahon nito. Medyo natanggal dun sa stem. Ewan ko kung magka-baby yan dyan. Nung una, parang lemon lime, parang ganun ang dating niya. Light yung dahon niya. Ngayon, nagda-dark, medyo ashy na kasi nga, sobrang init. Yan. Pero yung tips niya, yan, nagmamumula pa rin. Tsaka matibay rin siya, guys. Kaya talaga recommended ko to sa Durlu. Alam ko may order akong Durlu eh. So guys, mamusta pala yung mga order nyo sa Benguet. Di ba may bagyo? So buto sa akin, yung seller na in-orderan ko, okay naman daw yung plants. Sana makarating ng maayos naman. Ito si Lawi. Yan. Wala ring dilig-dilig pero yan, okay naman siya. At saka parang tumataba na siya. Payat yan dati. Parang gusto ko pa niya. Naantay ko lang magmura. Kasi sobrang mahal pa. Tapos eto si Supia. Si Supia na mabilis mauhaw. Nung pinaulanan ko siya, yan, medyo siya. Tumaba-taba. Pero careful din kayo kay Supia kasi mabilis siyang malusaw sa araw. Pag yung biglang init, diba umulan, walang araw, tapos biglang tumirik, basang-basa ang paso, malulusaw siya. Yan, tinatanggal ko na lang yung mga dahon na nasunog. Sayang yan. Ano pa naman yan, Purple Delight. Yan, yung VAR na Supreme. Tapos ito si Macdogali. Yan, maganda rin yan sa full sun. Naalala ko pa nun yung mga unang batch ko ng succulents, mga way back 2020, 2018 yan. Meron din ako ng Macdogali. Namumula siya guys. Pag malamig tas mainit. Mga Burmans yan. Ganda ng kulay nun. Tapos dito ay si Respate Beauty ko na akala ko gutom na siya or uhaw na siya. Pero okay naman siya. Firm pa rin yung dahon niya. Tapos napansin ko yung gitna niya kumukulbot na. Kasi nawala yun eh. Yun pag tinitigan mo, yung pausbong sa pinakagitna, na siya, parang kulubot na siya. So, excited ako kung anong maging itsura niyan. Sana matagal ang buhay niya sa akin. Kasi nag-iisa lang yan. Natatakot kasi bumili ng marami masyado. Tapos mamamatay pag di ko pa kapa yung halaman. Tapos, eto din, hindi ko na rin ito nasisilip. Si Opalina, favorite ko pa naman to. Yan. So, hindi na medyo talaga nag-itiolate na siya. Pero matibay siya sa initan. So, pa ulit umorder niyan. Pero alam ko, umorder na nga ako niyan eh. Ayan siya.
medyo humaba na, pero okay naman siya, buhay na buhay pa rin. Kasi nga nahihirapan na siya doon sa area ko, doon sa may greenhouse. Kaya pinasok ko na lang dito. Inakyat ko na pala para makareceive siya ng full sun naman. Kasi mahilig to sa araw. Yan. Okay na kahit mahaba siya. Tapos ito namang isa, si Andy. Ang ganda rin ito, tsaka matibay ito. Noon na nagbo-blue siya, ngayon kasi nadidilagan na siya ulit eh. Matagal to, walang dilig guys. Basta hindi ko lang sila fina-full sun. Siguro mga 3 hours lang yung araw nito dati sa greenhouse doon sa likod. Pero ano siya, okay siya. Tsaka hindi siya na mabilis mag-itililate. Yan. Tapos gustong-gusto ko yung form niya na ganyan. Yung 4 magkakadikit. Medyo may sunburn lang yung mga lower leaves pero okay lang. Nakapag-adjust na siya. Excuse me. So, ayan. Balik na lang natin to dun sa pwesto nila. So, latang hindi ko sila nalalapitan. Kasi yung gulo-gulo dito. Simula ata nung bagyo, lalong hindi ako nakapag-check sa kanila. Pero wala namang problema sa succulents kapag kaganyan na hindi sila madiligan eh. Natatakot lang ako yung after bumagyo, diba, yung magka-fungus, pero wala naman. Kasi siguro maano naman dito yung hangin. Yung air ventilation, okay naman. Yan, si Super Bomb wala namang problema dyan. Gusto ko pa nga niyan yung medyo clump. Kaya lang medyo maghihinay-hinay tayo kasi maliit lang ang space natin. At saka medyo tight ang budget. Ang pangit lang ng setup ko dito guys kasi lahat sila hindi sila nakaharap sa akin, nakaharap sila sa araw. Kaya pag tinitingnan niyo yung view galing sa POV ko, nakaharap sila, nakatalikod sila sa akin. Kaya minsan ginagawa ko, kinukuha ko pa para makita niyo sa harap na view. Yan, ganyan sila, nakaharap sila doon. Nakatalikod sila sa akin. Ayan, lumiit na talaga yung laon na yan. Pero pag nakapag-adjust, matibay pala to. Tama pala yung sabi ng ibang vlogger. Kaya maganda rin nakakapanood ng ibang vlogs kasi natututo ka rin, diba? Natututo ka sa mga experience nila, tapos sinashare nila. Tapos ikaw din, same din, ma-share mo rin yung experience mo. Ayan, naputol yung isang makdogali. Yan, ganyan lang yan. Ipatong mo lang siya dyan. Mag-ugat. Tsaka ang bilis niya dumami. Kung madalas ko pa tong diligan, mas mabilis na sana to, mas maraming babies na sana to ngayon. Kaso bihira ako magdilig kasi. Siksikan na sila dyan. Meron pa akong natitirang mga sakinan sa may greenhouse. Kaya lang, hindi ko na sila inakyat. Kasi wala na silang space. Meron naman dun yung setup sa labas ng greenhouse na kahit pa paano makaka-receive pa sila ng araw. Okay naman sila dun. Yan. Wala na silang kulay, pero kasi okay naman yan. Nakapag-adjust na sila. Tapos yan, balik ko lang yung mga laruan ulit dyan kasi nga kinakalkal siya ng mga ibon. Yung isa may nagkakalikot din na para insekto eh. Sila sa ilalim ng lupa, kinakalkal nila. Ito yung peridot ko na matagal na rin. Parang malusaw na naman yun. Maarte rin to si peridot. Kapag ka nainitan, nalulusaw yung stem. Pero pag tinanim mo naman, tusok, okay naman siya. Kaya lang sayang pagka ganyan mahaba na tapos na sunog sa araw. Ayan, umakyat na nga ako para mapakita ko sa inyo. Yan, dito, ito si Crimson. Tapos, ayan si Crimson, okay naman siya dyan. Tapos, ito si Haku. Tapos, ito maliit, parang Alba Beauty yun eh. Free lang yun sa akin. Tapos, ito yung mule ko, pinakaunang mule ko. Tapos, yan, ito yung Agavoides ko na free lang din yan guys. Ang laki-laki niya. Tapos
Yan, si Purple Delight, andyan din. Yan yung itsura nila pag nakaharap dun. Sayang di ko na mapakita. So, sana ibaba para makita nyo. Kasi ganda nila. May iba, medyo grayish yung kulay kapag nasobrahan sila sa init ng araw. Tapos may iba naman talaga namumutla. Pero ito si Agavoids, namumula siya. So, mas gusto niya yung maaraw. Tapos ito, yan yung Rubidona na nasunog. Itong Echeveria talaga mahilig sa araw to. Kasi mafarina sila kaya ano. Ito si Snow Peach ba yan? Yan, mahaba na siya. Tapos ito yung string of hearts ko na dati variegated. Ngayon, meron ng half variegated at half na regular. Tapos dito naman, sa bandang dulo, yan yung ibang succulents ko na lipat ko dyan. Yan, si Icy Purple. Yan. Tapos itong isa, si Green Ice. Oh, Ice Green ba yung pangalan yun? Diyan, medyo napapansin ko na talaga na parang nagkakasakit siya. Parang iba yung tsura niya. Yun, na-tagging na siya kanina lang. Kasi kanina ko lang siya na-check. Alam niyo, minsan meron ding something sa plants na parang kung paano sila inalagaan sa Benguet. Kung ano yung mga binigay sa kanilang soil, no? Kasi napansin ko, yung green ice na yun, tsaka meron akong cheesecake dati na malaki. Kung nakita niyo yun sa vlog na parang naglalagas. Meron na pala siyang sakit. So, yun, parang isang batch yun. Ito pala si para magpakita ko. Si RZ ko na free lang din to sa akin dati. 2 heads lang ata yan. Ngayon yan, medyo lush na siya. Hindi ko alam kung ikakat ko to, pero yan, hiyang siya dun sa sa pot niya. Akala ko pa nga dati Agavoids to. Si RZ pala siya. Yan, sana magka-baby siya ulit kasi nung nagulat na lang ako, bigla na lang lumaki yan. Yan, ganda na. Yan yung alocasia ko ba yan, guys? Alocasia ba tawag dyan? Ito naman si Ivory Tower. Okay naman siya. Medyo payat na siya, pero buhay naman. Tapos yan, si Fat Beauty. Nakakapag-adjust na siya. Dinidiligan ko na rin sila ngayon. Pag ganitong season, after a week, nagdidilig na ako sa halaman. Ito yan. Ito guys, yung lash ko na din sa isang pot. Yun na lang. Unti-unti siya naglagas. Tapos nakita ko may parang scales yung stem niya. Pero kahit nakinat ko siya, tinapon ko yung pinaka-stem, hindi na siya nakasurvive. Ayan, talagang nagpilidiretso na yung niya. Diba? Same dun kay Green Ice na, siguro kasi yung binilihan kong seller, yung setup niya ay parang walang greenhouse, open lang. Kaya ganyan siya. Hindi sila, parang malaki yung adjustment na nangyari sa halaman. Kaya after nun, napansin ko kasi galing sa kanya, after nun, ko siya, in-unfollow ko na siya, ayoko nang bumili. Kasi medyo rin yun parang, pag kasi may seller na parang walang concern sa buyer, minsan hindi na ako bumabalik. Kaya yung kay Ma'am siya, talagang bumabalik ako dun kasi talagang nag-update siya. At importante talaga yung nag-update ka sa seller. Kahit sabihin mong busy ka, talagang dapat nag-update ka para panatag din si seller kasi gumagastos din sila ng pera para dyan sa mga halaman na yan. Kaya, talaga ako, malaking respect ko sa mga seller na ganyan. Yung nag-update kahit sobrang busy nila. Yan. Yung iba kong mga propagation na medyo payat. Tapos, ito, si Orange Lover. Yan. Mabilis dumami. Maliit lang to nung dumating sa akin last summer lang. Itong summer lang ata yung dumating. Pero ito mahalago na siya. Tsaka yung mga dahon niya sa baba. Sayang lang kasi nasunog. Nung nilipat ko sila dito na nabago sa init. Yan, nasunog lang. Pero mabilis tumubo yung mga dahon niya. Ang ganda niya dyan. Yan, nakatalikod din siya sa akin. Nakarap sila sa araw. Kaya pag tinitignan mo, lahat sila nakatalikod. Nandun sila karap. Kaya nakikita ko sa ibang setup ng plants yung talaga
Ano talaga, nakaayos yung mga plants. May video cam. Tapos ito guys pala, share ko lang tong ginawa ko noong November 2. Yan, kasi wala akong bulaklak. Para lang maka, alam mo yun, para may arrangement pa rin ako para sa mga mahal namin sa buhay na namayapan. Yan, ginawa ko na lagay. I-decorate ko yung mga halaman as parang bulaklak din naman sila, diba? Kasi yung setup naman, ay yung rosette type naman yung nilagay ko. Yan, wala lang, proud lang. Nakaka-proud. Share ko lang kasi di ko na-share yan nung hindi ako nakapag-vlog yan, hindi ko na-post. So, yun ang aking pinaggagawa noong. Natuwa naman yung family ko dyan nung ginawa ko yan. Yan. So, sensya na doon sa mga pictures nila kung medyo hindi kayo komportable pag nakakita ng pictures ng mga namayapa. Yan, close up nun. Yung mga cheesecake, nakilat ko, nilagay ko dyan. Yung white one, yung bulaklak ng missing yung tinagay ko rin dyan. Tapos itong hybrid Ellen, nilagay ko dyan. Para sila mga bulaklak, diba? So, hindi natin kailangan bumili ng bulaklak, ganyan na lang, diba? So, next year, gagawin ko ulit yan. Ganda. Sobrang na-proud lang ako dito sa ginawa ko. Yan. Tapos natuwa yung family ko din. So, appreciate din naman nila. Tapos, ito yung morning pagkatapos ng bagyong Uwan o Yuan. Yan. So, dito wala naman damage. Pero nung tinignan ko dun sa kabila, natanggal yung ng greenhouse ko, yung pinaka-bubong. So, tinayos pa ng asawa ko yun. Yan, lakas pa ng hangin dyan. Tapos ito lang, yung after ilang araw no bagyo, parang walang bagyong nangyari. Sobrang sikat ng araw, diba? Yan. Sobrang tirik ng araw na ang init. Sinilip ko lang sila dyan. Tapos, yun na. So, sana na-enjoy nyo guys yung video natin. O, yung vlog natin. Try ko ulit makapag-vlog susunod na araw. Kasi medyo busy na ako ngayon guys. Pero, try natin kasi hobby natin to eh. Yan. So far, okay naman yung mga plants ko. Sana ganun din kayo after ng bagyo. Makapag-set up pa kayo ng kung may nasira. So, thank you guys for watching. Bye!